Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday ng tanghali mga lods. At grabe mga news na nagkakaroon tayo ng debunkan na mga idols no, dinidebunk yung mga ebidensya. Malupit mga idol. Matindi mga news natin ngayon at syempre nag-uptrend yung ating market mga idol. So napaka-solid. So bago ang lahat, alam nyo na mga lods, palike muna ng ating video dyan. At syempre subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Bigyan kayo ng 5 seconds para mag-like Okay, let's go mga idol. So unahin na natin yung chart kasi baka bumaba eh. O ayan So 1.47 tayo ngayon mga lods. Nag 1.48 tayo. No? Kanina ay hindi kasi simula kagabi. Sabi ko nga nagte-trade tayo. Pero nakatingin kasi ako sa chart ng Bitcoin, mga lods. At kaninang madaling araw nung nakita ko to, sabi ko, uy, goods na goods Alam nyo kung bakit mga lodi? Sa 4-hour time frame natin, ayan, sa 4-hour natin, ah, para sa akin, etong ano na to, etong resistance na to mga lodi, sabihin na nating 74, ayan, dulo niyan, 74. Okay, ayan, 74 yan, sakto yan, no? Ayan, no? 74.57 lang, oh. Ay, caps lock pala. Ayan. Ay, ano, shift. Ayan mga lods, no? Ito yung 74 natin. So, lagyan natin ng range dyan, mga lodi. Siguro mga, ayan dito. To 74.5, okay? 74 to 74.5. Okay, baba lang natin ng konti. Ayan, sabihin natin mga ganyan, mga idol, no? So, sa Bitcoin, mga lods, dapat umanga tayo dito ngayong araw, no? Mag-close yung ating day candle na nasa ibabaw tayo ng 74.5. Yan. Dito, kapag nagkaroon tayo, malaki na yung chance, mga idol, no? Na baka umibabaw pa tayo dito banda na sa 79. O sabi mo ng 80. O punta sarado. O, pangalawa yan. Ayan yung dulo niya, no? Mga idol. Ayan yung ano natin, no? Second natin, mga lods. So, ngayong araw, abangan natin to, mga idol. Medyo maganda-ganda to kasi parang positive yung magiging week natin. Pero hindi pa sure yun mga idol, dahil meron tayong FOMC na negative ang tingin. No, sabi ni Trump mag-cut, pero alam niyo naman si Jerome hindi yung sumusunod kay Trump. So, may mga lumalabas na kahit sa poly market na napakababa ng percent para mag-cut ng rate ngayong Huwebes ng madaling araw. Okay? Pero hindi na yon, kahit wala na yon mga lods. Dito na tayo sa chart kasi sa tingin natin is rebound na mga lods no. So ito, isa sa mga chance na ibibigay sa atin na kapag ang etong presyo ng Bitcoin umibabaw siya sa 74 mga lodi. Ngayong araw mag-close siya ng candle one day na nandito siya o na break niya to. Goods yan for me. Malaki yung chances na dito na yung next natin na resistance. O malaki yung chances na dito na siya tatakbo. Pwede na siyang ganyan diyan. Tapos ang pinaka-breaking niya na is itong 80k. Okay? So ayan yung ating analysis, hulalisis. Hulalisis diyan, mga idol. No, pero ngayon, happy tayo kasi syempre ang ating trade mga lodi nag-pump, which is yung XRP natin na break niya na tong inano ko. So cancel out na to mga lods, itong triangle opens na yan. Okay, cancel na yan. So andito na tayo ngayon sa square, magiging ano na to, iba na yung itsura ng ano nito pag chinart natin to. Mga lods, no? So ayan na siya. May range, no? So siguro kung ang sa Bitcoin is 74, dapat dito rin tayo sa 1.5.
Malamang. No, 1.5 tayo mga idol. Ang resistance natin, 1.5. Yan, dapat ma-break niya yan. O kaya, pag na-break niya, dito siya sa ibabaw. Mag-travel, hindi dito sa ilalim. Okay, so ayun yung ano natin dyan ha. Tingin natin mga loads. No, wait lang tayo. Huwag tayo masyado ma-excite. Ongoing profit natin, 13,000 pesos. Ayan o, mga lodi. $217. Okay? So, waiting lang tayo na mangyayari ngayon, mga lods. So, magbabalita na tayo. Let's get it on. Ito na. Ito na mga matitinik natin balita, mga lodi. Ayan na. Sino yung tag sa akin? Ito si Idol. Sino yung tag sa akin? Shoutout kay Idol. Jardine. Ayan si Jardine. Ayan nag-post na si Netanyahu mismo sa ano na to, sa account niya to sa X, mga idol, may 3.7 million followers. Siya yan, mga account niya yan. I mean, tinanong ko na kay Grok eh. So ayan, pinapakita niya yung kabdaliri niya. 'Di ba? Atin. So, they say I'm what? Sabi, they say I'm what? They say I'm dead? No, I have this, lalabas ko tong video na to ngayon, no? Ayan mga lodi. So, dito pa lang, mga idol, sa dito pa lang mismo sa post na to, marami na nagsasabi na, tawa nga ako dito eh. Marami na nagsasabi, mga idol, no, na AI to, ayan, no. Kasi meron siya, parang sinabi dito na, tawag dito, meron siyang yung bula, no? Tapos biglang nawala yung bula. Parang ganun. Hindi pinakita eh. Meron bang isa dyan eh. Ayan. Tapos marami dinidebunk, no? May mga, pero meron ako nakita na parang, dito ba yun? In English nila yung nasa gilid. Saan yun? Napakita ko sa inyo. Dali. Nasa waitress yun. Dito ko ba? Hiniwalay ko ba? Ito pala yun, yung sinasabi nila na nawala yung bula, mga idol, no? Meron siyang bula and then nawala yung bula. Pero kung titignan mo naman, syempre parang nakat yung video. Ito, ayan, no? Nung pinost, mga idol, kita to, no? Ito. Kita to. So, pinatranslate yan kung anong ibig sabihin nung neto. So, nakalagay dito, mga idol, January 15, 2024, yung date. Ayan yung nakalagay, no? So, ayan marami nagdidebunk mga idol eh. Ito pa, sabi dito, hey Grok, remove the AI generated. Pick below. Ito yung sa bago niya, di ba? Ito yung AI generated. Yun nga natin. Mga idol hindi ko, may ganun ba? Ganito nga no. Saan nangyari yung ganun? Saan nangyari yung ganun sa video? Titignan natin. Tayo na, mamaya. Sumobra na naman yung daliri eh. Sa bagay, 15 seconds lang naman to. 50 seconds. So, deepfake daw mga lods. Pwede rin kasi yung deepfake eh. Alam nyo ba yung deepfake? Yung hindi talaga siya, yung mukha niya lang. Mukha niya lang yung dinipfake pero hindi. Hindi naman eh. Hindi, pero dalawang kamay yung nakita natin, di ba? Dalawang kamay. Kaya nakataas yung dalawang. Dalawang kamay nakataas tapos mayroon pa rin may hawak sa kape. Ano ba yan? Totoo ba yan? Mali ata yung video na yan. Hindi niya naman ata ginawa yun. Dali lang mga lods Kailangan nating imbestigahan din. Kasi yung iba kahit naman tama minamali di ba? Malay niyo naman kung totoo naman tong video na to, di okay yun, di ba? Doon lang tayo sa totoo. Wala naman siyang ginawang ganun. Na dalawang kamay tinaas niya.
Kasi kung deep fake yan mga idol, hindi nyo na, wala na kayong titignan sa paligid, yung mukha lang titignan nyo. Ganun yun. Ayun yun, dun pala yung part na yun. Ayan o. Ayan o. Kinuha tong details na to. O yun, wala naman pala yung dalawang kamay. Taragis yun. Sinungaling yun ah. So ayan. Dinidebunk nila. Pero mismong ano to account ni Netanyahu to mga idol. So, siyempre, pagka ganito, pag tinanong mo si Grok, malamang sabihin ni Grok, totoo yan. Okay? Totoo na nabuhay pa si Netanyahu, mga idol. No? Siyempre, ito, malalaman natin yan, mga idol. No? Hindi ko naman sinasabi na gusto ko siyang masawi Nandun lang tayo sa issue. Okay? So, punta na tayo sa news natin. Malupit kasi si Netanyahu. Nagkakaroon ng blind item na deads na raw. So, punta tayo dito. Kasi kilala niyo to si Boris Johnson. Parang ex ano na to government politics Bitcoin could be a giant Ponzi scheme, sabi ni Boris Johnson. Mga idol, no? Ayun, ano pala siya, former UK Prime Minister. Recently wrote on X, ayan sabi niya, I've long suspected Bitcoin is a giant Ponzi scheme and now I'm hearing tales of who that make me fear I'm right. So, parang nasasabi niya raw na mukhang tama ako, parang gano'n, no? Industry leaders have hit back, however, with Michael Saylor simply responding that. May tumatahol kasi. Yan, okay lang. So, ito. Sabi ni Michael Saylor, Bitcoin is not a Ponzi scheme. A Ponzi scheme requires central operator promising returns and paying early investors with funds from late ones, no? Kumbaga yung mga nauna lamang, no? Bitcoin has no issuer, no promoter, and no guaranteed return. Just an open, decentralized monetary network driven by code and market demand. Alam nyo mga idol, yung mga politics natin, mga politician natin, para sa akin, bihira. No, hindi ko naman sinasabing lahat, no? Pero bihira talaga yung may solid na kaalaman pagdating sa crypto, mga lods, no? Siguro meron talaga yung mga may specialty na ito yung talaga yung linya ko sa crypto, sa digital space, Web3, may mga ganun. Pero yung mga trapo, hindi ko sinasabing siya, pero yung mga traditional politician natin, yung mga trapo natin, sa tingin ko walang alam yun. Meron lang siguro nagsasabi doon na, uy, Congressman, malupit yung crypto, ganito, ganyan. No? Ganun ba yun? Siyempre, mag-ano na agad siya doon. 'Di ba? Pero yung mismong sa tingin natin talagang inaral niya o sa tingin ko wala, humingi lang ng payo yung mga yun, mga lods, no? Kaya pag nagkaroon ng pag nagkandaleche-leche, walang magagawa yung mga yun, mga lods. Hindi nila alam yung kanilang mga gagawin. Okay, so hindi nila pwedeng talunin sa pagdating sa ganyan yung mga matatagal ng crypto player, 'di ba? Imagine lang taon na yun si Michael Saylor na nagki-crypto. Paano pa yung iba? 'Di ba? So, ayan. Siyempre, kung ikaw, trapo ka lang. Pag sinabi kasing trapo, traditional politician. Trapo. 'Di ba? Traditional politician. Pag trapo ka, huwag ka na. Importante yung opinion mo pagdating sa crypto. Kailangan alam. Okay? So, ito tayo. Nako. Ito matindi to mga lods, no? Which is ito yung reason kung bakit yung alt season natin is hindi na ganun. Sabi dito, BTC on hindi iba pala to, sorry. BTC on exchanges drops to 2017 lows. Iba pala to mga idol. Andito ito pala yun yung sinasabi ko yan. Ito iba pala to. Ito okay din to kasi yung bilang ng mga Bitcoin sa mga crypto exchange nauubos na. No? The amount of Bitcoin held on centralized exchanges has now reached lows not seen since 2017. Kumbaga, mas mababa pa noong 2017.
After trending downward since 2020, a combination of distrust in crypto exchange and the launch of Bitcoin ETFs alongside several other factors has been Bitcoin pulled away from exchanges and into alternative custody solution. So, hindi naman ibig sabihin na bad to mga idol, no? Akin good pa nga to. Kasi hinuhugot na nila yung mga Bitcoin sa mga crypto exchange. Kumbaga sini-self-custody na nila. Kumbaga nilalagay nila sa safe place. 'Di ba? So, onti na lang yung mga kumbaga kung kukumpara mo dati, mas onti ngayon yung Bitcoin sa mga crypto exchanges. Kumbaga nagiging matalino na yung mga holders. No, hindi na sila basta-basta na iniiwan na lang sa mga crypto exchange yung kanilang mga Bitcoin. Diba? Mas maganda 'yon. Kumbaga natututo na. Kumbaga hindi na katulad nung dati na, hindi, sige, dyan lang yan. O, nangyari sa FTX, boom. Bagsak, durog. 'Di ba? So, ayun mga lods. No? So, sa akin, goods na goods to. Ito rin, mga lodi, ito yung sinasabi ko kanina, na there are now 39 million different crypto tokens. Imagine, 39 million token. Tapos dito, nasa top 100 ka pa lang, mga idol. Oh, hindi mo na alam kung ano pangalan ng iba dyan. Sa top 100, wala ka nang alam kung ano yung lore niya, o istorya niya, o yung kung saan ba galing yan, di ba? So, nito, Beldix, ano to? Hindi ko alam to. Di ba? Top 89. Ito rin, GHO, ano yan? Ito, hindi ko rin alam. Oh. So, isipin mo 39 million pa na token, mga idol. Oh. The number of different cryptocurrencies in existence has surged since 2023 with some 38.87 million different tokens currently in existence. This is by no means a positive milestone with the cryptocurrency market already way oversaturated. Tama. hindi to positive. No? Kaya nga kailangan natin ng clarity mga lods, para sa mga ganito. Mabawasan na to, mga to. Mawala na yung mga shitcoin na tinatawag, mga shitcoin. To some, token launch platforms and their rise has made it far too simply to launch a token, many of which have no value or whatsoever. Wala talagang value, mga idol. No? Pump and dump lang ang mangyayari dyan. Mga lods, no? Ipopromote ng mga content creator, tapos sila yung magiging liquidity, yung mga bumili. No? Maraming sasabihin na ito ang future ng token, papalito sa Bitcoin, papalito sa Ethereum, ganito ganyan. 'Di ba? And then yun na, wala na. No? Bagsak na. So, doon nagiging importante yung ating Clarity Act dahil once na mapasa yung batas na yan, lahat ng mga ang pinakatatamaan kasi noon ng Clarity Act na yun is yung mga utility coin. Ayun yung magwawagi. Kumbaga yung may mga utility na mga token. Pero yung mga shitcoin, mga meme coins, mga lodi, medyo delikado yan. Kaya sinasabi nga natin na know what you hold. Ano ba yung hinahawakan nyo? Mamaya, gusto nyo ring ipasa yung Clarity Act, pero yung hawak nyo palang coins, shitcoin. Di ba? Yung hawak nyo palang coins, hindi naman pala makakabuti yung Clarity Act dun. So, sayang lang hinintay nyo. Di ba? So, dapat alam nyo rin kung ano yung mga hinuhold nyo na token. Sabi nga natin, huwag kayo umasa mga content creator, lalo na sa akin, para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins, mga idol. No? Do your own research dahil usually, lahat ng mga content, hindi naman lahat, may mga financial advisor din siguro, pero karamihan hindi. No? Tulad ko, hindi ako financial advisor. Kaya huwag kayong paasa sa mga sinasabi ko, mga idol. At isa pa, sa sobrang dami ng token na ngayon, mga lodi, imagine pag nag-alt season. Sino lang yung maapektuhan? Alangan naman maapektuhan yung 38 million na yan, na coins na yan. Lahat yan lumipad. Wow, saan galing yung mga pera nun? Di ba? So, kung magkakaroon man ng alt season ngayon, sa tingin ko, ang makikinabang lang dyan is yung mga, siguro mga nasa top 200 coins, ganun. Mga idol, no? Tapos yung iba na biglang may mga hype, mga palitaw-litaw na mga hype, ayun lang siguro. Pero yung kung sabi mo na lahat, pati yung mga hindi nakilala, mga sa tingin ko medyo malabo. Sa akin lang naman yun, mga idol, no? Sa dami na ng coins ngayon.
Hindi na kayang ma-experience niyan yung mga alt season na experience dati. Ha? So, ayun. O, ito pa, speaking of coins. Pero sabi nila, ang Pi Network is my utility, no? Hindi lang natin alam kung ano pa ngayon. I don't really know. Pi Networks or Pi Coin shocks the market. O, ayan, despite a tumble from recent peaks, Pi Core team, yung Pi Coin, has shocked the market over the past month. In the period between February 23 and March 13, Pi surged by more than 86% to achieve a recent high of around 0.3. That said, even that price is still more than 90% down from launch high of around $2.97. Kasi nag-up kasi yung Pi coins mga idol, no? Nag-surge siya halos nung tinignan ko nga 100% halos yung surge niya. Pero ngayon bumaba na siya ulit kasi. Ayan, no? Kung titingnan nyo, di ba? Sabihin natin 7 days to, di ba? O nag 12 pesos siya mga loads, tapos umabot siya ng 17 pesos. O dito mo tignan, 9 pesos. O nung February 23, sabi dun sa ano, 'di ba? Ayan, February 23 to March 13. So kung titignan niyo 'yan dito, ito yung February 23, which is nasa 9.9 9.09 pesos lang siya. Yeah. Nung February 14 nga, Valentine's, 8 lang siya, 8.72. Hanggang umabot siya ng 17.50.54. Tapos nag-drop ulit, no? Nag-drop siya, medyo malalim yung drop nito, tinignan ko Back to 11 pesos and then naka-recover siya ngayon ng 12. No? Mukhang may naglalarong ano rin dito, mga whales, no? Pero ang laki ng inap niyan. Kung nag-profit ka rito, goods. Kung hindi ka nag-profit, ito yung mga nangyayari na panalo ka na, pinakawalan mo pa. Andito ka, 'di ba? Andito na Dapat nag-lock profit ka na diyan kahit mga kalahati o sabihin mo ng dito ka kalahati nito, di mga nasa 12 ano pa rin 'yun. 14, 13 ganun. Sa binaba siya, yun na. So nagparamdam din yung Pi, no? Kasi siya lang yung umabot ng kumbaga na parang sikat na coins, no? Siya yung medyo nag 100% punta tayo dito. In short na lang tayo dito sa in short kasi ilang beses natin nabasa to. In short, while banks have invested a great deal in blockchain and stablecoin infrastructure, they remain unable to put it into action while the lack of regulatory clarity exists. Kumbaga, kasi mga idol parang sa akin, yung mga bangko talaga tatamaan sila no? Tatamaan sila ng Clarity Act. So as long na hindi na babago yan o as long na lugi sila, malamang pipilitin nilang ma-delay yan. As long na lugi sila dyan mga lods. Hindi pagpapayagan ko yan, lugi nga kami. 'Di ba? Sino ba si Trump? Presidente lang may termino yan Kami mga bangko ang tagal na namin. Ilang presidente na yung dumaan sa amin. 'Di ba? Ilang presidente na pero kami nandito pa rin. Si Trump pag natapos yung termino niyan di makokontrol na namin yung susunod na presidente. 'Di ba? Hindi i-delay na namin hanggang yung presidente kontrolado na namin saka namin ipapasayan. Pwedeng ganoon. Pero wag sanang ganoon, 'di ba? Wag naman ganoon, pre. 'Di ba? So kaya kailangan i-push to ni Trump, mga lods, promise. Ito yung si Trump lang ang makakapag-push nito na malupit talaga. Kahit na ano pang pilit ng iba dyan. Kasi yung mga bangko na yan, mga lodi, sabi ko sa inyo, makakapangyarihan yan. Makapangyarihan sila ngayon, kahit na saan, mga lods, no? Hindi normal yung mga powers yung mga yan. Kahit presidente, hindi na mahirapan dyan. Pero syempre, dahil nga si Trump, may balls, no? Dapat magawa niya yan, mga lods. Ayun lang inaasahan ko sa kanya, mga lodi. Kahit na hindi na siya manalo sa susunod, sa bagay, hindi naman na siya tatakbo Basta ang isa lang ang gusto kong magawa ni Trump sa termino niya ngayon is mapasan niya yung Clarity Act na lamang yung crypto.
No? Nalamang yung crypto guys. Kapag di niya nagawa yun, wala akong believe dyan. Ayusin mo, daddy. Okay? Ah. XRP trading volume, nako bumaba, no? Trading volume ni XRP falls 58% in 24 hours. The trading volume of Ripple or XRP tumbled by 58% in a single day per today citing data from CoinMarketCap. After an impressive inflow streak in the late February, straight yun mga lodi. Ng February, talagang laging nasa top yung trading volume, yung ETF inflows, talagang solid sa XRP. Na syempre, hindi naman talaga tuloy-tuloy yan. Magkakaroon tayo ng mga bad days. Spot XRP ETF in the United States did not register a single day of net inflows this past week. Ngayon, medyo may mga outflows na tayo sa XRP. Pero kita nyo naman, di ba? Goods na goods. Sana nga tuloy-tuloy mga idol. Tuloy-tuloy yan mamaya. Ano ba meron mamaya? Ano ba ngayon, Monday? Wala ata ng Monday. May galaw ba ngayong Monday? Wala. Wednesday pa, CPI. Ay, hindi. Ano ba ngayon? Oo nga. Wednesday. CPI. Tapos, ayun na. FOMC na ng madaling grabe, halos magkasunod lang to. Nako, simula 8:30 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, hanggang alas 2:30. Kailangan dito, puyat ka. Pag magte-trade ka. Grabe naman yan, nerds. Diba? Last news natin. Ito mga lods ano natin, Tagalogin natin. David Schwartz kasi yan eh. Okay? Galit yarn. Naka-caps lang. Ripple CTO depends XRP sales. David Schwartz rejected claims that Ripple enriches insiders at the expense of retail investor. Parang sinasabi kasi, mas ang yumayaman lang yung mga insider sa Ripple dahil sa mga retail. He says institutional XRP sales involve discounts for partnership and liquidity deals, calling the criticism bad logic. Si David Schwartz ay nagdepensa laban sa mga akusasyon na ang Ripple ay nagpapayaman sa mga insider habang nasasaktan ang puso ni Nasty Mac. Nasaktan ang mga ordinaryong retail investor, mga lods, no? Sabi niya, kapag nagbebenta ang Ripple ng XRP sa malaking institusyon, may discount dahil ito ay bahagi ng partnership at liquidity deals. Ibig sabihin, para makatulong sa pagbuo ng relasyon at mas mapapabilis ang mga paggamit sa XRP ng totoong transaksyon. Ulit. Para makatulong sa pagbuo ng relasyon at mas mapabilis ang paggamit ng XRP sa totoong transaksyon. Tinatawag niyang bad logic ang pagpuna na ito ay para lang mapayaman ang Ripple sa kapinsalaan ng holders. Di ba? Hindi daw totoo yun. Bad logic daw yun. Para sa kanya, mali ang pag-iisip na yon dahil may lehitimong dahilan ang mga discounted sales na yan. Bakit mainit ang usapan? Maraming XRP holders ang nagrereklamo na dahil sa regular na pagbebenta ng Ripple. Halos 1 bilyong XRP kada buwan mula sa escrow. Bumababa o naghihirapang tumaas ang malaki ang presyo ng XRP kahit may magandang balita sa post na to. Ipinagtanggol ni David Schwartz na hindi iyon para sadyang saktan ang retail, kundi para sa mas malaking layunin ng ecosystem, which is ako okay lang sa akin yun. Kasi sa long term, XRP din makikinabang diyan sa dami ng mga institution na nag-a-adapt sa Ripple at sa XRP, di ba? Mga reaksyon ng iba. May mga sumusuporta, normal yan sa crypto, kailangan para sa growth. May mga galit, enriching themselves lang talaga sila, bagsak pa rin ang presyo ng XRP. May mga sarcastic, kaya pala may luxury car si Chris Larsen dahil sa liquidity needs. Yung sa luxury ni Chris Larsen, si Chris Larsen kasi mga lodi, billionaire na yun. With the letter B. Magkano lang naman yung luxury car niya? 100,000 lang ata, 600 something like that. Kumbaga, barya lang sa kanya yun, mga loads. No, kay Chris Larsen. Siya yun eh. Hindi tayo yun. Kung kaya niya naman bumili, bakit naman hindi? 'Di ba? Kung ako may billion, bibili rin ako nun. Baka 3 pa. Lahat ng tropa ko, bilang ko pa.
Pero siya isa lang, pero may billionaire siya, di ba? Sa madaling salita, Coin Bureau lang ang nag-share ng balita na nagsasabi na si David Schwartz sa mga nagbebenta ng Ripple, pero maraming tao pa rin ang hindi kumbinsido at naniniwalang Ripple pa rin ang may pinakamalaking benepisyo, hindi ang ordinaryong holders. O yun mga lods, no. Ako, okay lang sa akin 'yan, no, kasi hindi naman nila sinasayang eh. Ang nangyayari kumbaga bumibili sila ng mga binili nila yung rail, ano ba 'yun? Basta marami silang binibiling company. Okay? Para yun sa growth ng Ripple at ng XRP. 'Di ba? For long term, as XRP rin makikinabang doon. Ganun yung sa akin, mga lods, no? Yun lang. Yun yung news natin ngayon eh. Mga lods eh, no? So, check nga natin kasi wala pa tayong ano eh. Wala pa naman bago eh. Abang-abang pa rin eh. Tuesday, February pending home sales data. Wednesday, PPI. Thursday, PILI-Fed Manufacturing Index January new home sales data. O yan, ito yung mga makaka-apekto sa market ng mga event. I'm confident after a giant crash, the price of gold, silver, and Bitcoin will go. Malamang, para kang manghula sa Quiapo niyan pag ganyan, di ba? Siyempre, kung sobrang bagsak na nga ngayon eh. Kumbaga, para sa atin eh, ito na yung bottom. Over market na nga daw, sabi. So, pero, ano bang kasunod ng drop? Di ba? Palamang pataas. O, di, ganun lang yun. Common sense lang yun eh. O, ayan. Ito, nabalitaan natin to si Boris Johnson. Pag sinasabi ko pag naalala ko yung Boris naalala ko yung palabas ng MIB. 'Di ba si Boris yung kalaban nila doon, yung may kamay na malupit, 'di ba? O yun yung news natin ngayon mga idol. Mamayang gabi kita-kits tayo. Trump back World Liberty Financial's government staking proposal which includes USD1 incentives passes with 99.12% approval. Grabe. Sa mga gantong news kaya ayaw ng bangko yung mangyayari. No, dapat easy lang muna eh. Huwag niyo munang pakita mga lodi pati si Daddy Elon, si Uncle Elon Musk kasi magkakaroon din siya ng ganyan eh dito sa X. 'Di ba? So wait lang muna tayo. Importante dapat ma-push natin yung Clarity Act. Okay, so ayan, yung news natin ngayong umaga, hapon na pala, sorry. Pero mamayang gabi mag-update ulit tayo mga lord. Siyempre, update lagi tayo dyan. Para hindi tayo nahuli. Okay, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood mga lodi. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din sa mga bago nating viewers. Subscribe kayo sa channel natin. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga magko-comment. Like nyo yung video mga idol sa mga wala pang crypto exchange. Check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin. Makatulong yan sa inyo. Okay? At What's up? What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jeblo. If you're new at the Jeblo world, subscribe to him right now and me. ano ba channel mo? Oh, my channel is Clovis Gaming. Bye-bye you.